Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So sa video na to ay magkokomento tayo dito sa katatapos-tapos lamang na SONA ng Pangulo, yung ikalimang SONA niya. So inabot ng kulang-kulang isang oras kalahati ang naging talumpati ng Pangulo at unahin na natin. Well, overall, parang sa opinion ko, hindi ako naging kontento sa mga ginawa niya. Kasi unang-una, ang pagkakaintindi ko sa State of the Nation ay kumbaga ito ay isang pag-uulat, hindi ho ba, ng mga natapos o mga nagawa ng Pangulo sa loob ng isang taon, at ito ay kanyang iuulat sa atin. Kumbaga, ito yung isang okasyon, isang panahon na kung saan ay dapat maipagmalaki niya yung kanyang mga accomplishment sa loob ng isang taon. Pero pinanood ko ng buo yung kanyang talumpati at medyo nakukulangan ako at nagugulumihan. Tama ba yung Tagalog? Nagugulumihan ako. Nahihiwagaan ako sa mga binanggit o binigkas ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una na po dito, syempre yung mga hindi ko nagustuhan. Hindi ho ba? Itong flood control, itong mga infrastructure projects na di umano ay uumpisahan, natapos, walang malinaw. Ito pa isa, narinig ko na naman yung walang kakwenta-kwentang proyekto ng ating gobyerno, yung mga ayuda, yung mga cash incentive na sinasabi. Alam naman natin na diyan o isa yan sa mga pinagmumulan ng korupsyon sa ating gobyerno. At syempre itong PhilHealth, hindi ho ba? Hanggang ngayon, hindi pa malinaw sa atin kung ano ba talaga ang nangyari dun sa 60 plus something billion na ipinasosoole ng Korte Suprema. Walang ulat sa atin ng Pangulo patungkol doon. Parang ang naintindihan ko ron sa kanyang speech, sa kanyang talumpati ay dinivert nila. Parang ganun yung maliliit na bahagi ng mga binanggit ko ngayon ang kanyang talumpati, yung kanyang mga unang bahagi ng talumpati. Bukod doon, yung education system natin, kung papaano daw nila i-improve. I mean, bakit ganun? Hindi ba? Imbis na maging ulat o mag-ulat siya sa atin, ang ginawa niya parang nangangako na naman siya ng mga bagay na gagawin niya sa susunod na isang taon mahigit o kulang-kulang 2 taon ng kanyang nalalabing oras sa kanyang tungkulin, di ba? Magdadalawang taon na lang, magkakaroon na naman ng eleksyon. So, ako, sumasakit ang ulo ko dito sa naging State of the Nation State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil masasabi ko 90% ng kanyang talumpati ay binuo lamang ng puro pangako. Ang nakakasuya pa nito,
pinapalakpakan pa ng mga kongresista yung mga pangako na naman na binitawan ni Pangulong Bongbong Marcos. So, totally, katulad ng mga sinasabi ko sa dati kong, sa mga nauna kong video, talagang totally ginagawa na tayong mangmang, tanga ng ating mga politiko. Hindi ba? Sukat na kahit lumabas silang katawa-tawa at magmukhang gago, papalakpakan nila yung mga ganong uri ng talumpate. Another pangako na naman siguro sa isip nila, additional pondo na naman ito sa kanila. Kasi masasabi natin, karamihan o hindi man karamihan, yung ilan sa kanila ay alam naman nating sangkot sa dito sa flood control project dito sa flood control scandal na naging bahagi ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakaka-insulto ng katalinuhan ng isang Pilipino ang pinaggagawa ngayon o ang pinaggagawa ng ating mga kongresista, ng ating mga senador na nandoon, at pati yun na alam nilang dapat ay mag-ulat ng accomplishment ng ating Pangulo, karamihan sa mga sinabi ng Pangulo ay puro pangako lamang. So, nakakalungkot. Hindi ko kayang ipaliwanag pa isa-isa kung ano ang binanggit niya sa ganitong particular na subject, yung flood control, ang mga infrastructure, ayuda, kasi aabutin tayo ng siyam-siyam. Pero mas gusto kong tumutok na lamang dito sa flood control. Doon sa flood control, halos 5 minuto lamang ang ginugol ng Pangulo at nangako na naman siya na sa ayon daw sa ombudsman ay malapit na raw na makasuhan ng patong-patong na kaso siyang dating speaker, si Martin Romualdez. So, another pangako na naman. So, ito, walang halong pagkukunwari na talagang itong zona na to, siguro ito ang zona na masasabi kong isa sa mga pinakawalang sustansya sa mga nauna. Walang masyadong sustansya at para bang ang habol lang ng Pangulo dito, kung sino man ang gumawa ng speech niya, ay para lang kumbaga linlangin ang ating mga kababayan na meron nagawa ang Pangulo. Pero kung uobserbahan ninyo, kung babalikan ninyo yung naging statement, naging speech ni Pangulong Bongbong Marcos, mga 90% po nito ay puro pangako lamang. Babawasan ng buwis. Paano gagawin yun? Hindi ba? Hindi naman niya pwedeng iutos yun. Hindi ho ba? Kailangan ng batas nun. Ang ating mga politiko ngayon ay nakatutok sa impeachment case ni BP Sara, sa impeachment trial niya. Itong taon na to, o itong nakaraang 20th Congress, unang bahagi ng 20th Congress siguro yun, 2 batas lamang ang naipasa nila. At yung nalalabing mga sesyon ng Kongreso at Senado ay inubos lamang sa paghahanap ng ebidensya kuno at
para gisahin o para ma-impeach si VP Sara. So, sa tingin ko, walang naging accomplishment ang rehimeng Marcos itong taon na to. So, parang ginagawa nila tayong gago. Pasensya na sa mga salita na nagagamit ko, pero accurate naman yung mga litanya ko at hindi bawat. Talagang literal na parang ginagawa tayong gago ng mga politiko natin. Hindi ho ba? Parang wala nang naniniwala ngayon sa kanila. Sila na lang ang naniniwala sa sarili nila. Para bang ang paniniwala nila, naniniwala ang tao na wala silang kasalanan. Ganun ang interpretasyon ko sa kanilang mga ikinilos kanina lamang sa zona ng Pangulo. Pero hindi naman lahat actually ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos ay masasabi ko hindi naman nakakaaliw. Medyo naaliw din ako dun sa ilan, doon sa natitirang 10%. Pero bago ko puntahan yung 10% na nakakaaliw, nakalimutan kong banggitin na ipinangako din pala ng Pangulo na tatanggalin daw niya yung mga system loss sa ating electric bill, sa ating mga binabayarang buwan ng bill sa kuryente. Di ba pag nakita niyo yung mga resibo ninyo, may mga system loss yun. Hindi tayo ang kumukonsumo nun. Yun yung nawawala sa Meralco. Yung mga nagnanakaw, yung mga nagja-jumper, sa atin sinisingil yun. Hindi ho ba? Doon sa mga nakakaintindi ng systems loss, sinisingil sa atin yun. At napakalaki po nung nakapatong doon. Yung sa speech ng Pangulo, aalisin daw nila yon. So, again, parang suntok sa buwan yung gustong mangyari ng Pangulo. Nagpapasikat siya ng wala sa lugar. Bagamat siya ang ating Pangulo at kung gugustuhin niya, magagawa niya yun. Pero sa dami na naglalabi ng mga electric company diyan sa Malacanang, sa Senado at sa Kongreso, mga mayayaman yun na sumusuporta sa mga politiko, sa tingin ko hindi maaasikaso yan at hindi rin aasikasuhin ng Kongreso at Senado yan. Pero hindi ba? Bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Baka mamaya gawin nga nila. Pero para sa akin, yabang na lang nila yon. Para lang magkaroon ng konting sigla yung zona ni Pangulong Bongbong Marcos at para makadagdag sa aliw sa kasiyahan ng mga taong nanonood nito. So, dito naman tayo sa mga, parang pangako pa din, pero para sa akin, achievable to kung gugustuhin talaga nila. Dahil ito, talagang gusto kong mangyari sa ating bansa. Binanggit ng Pangulo na dapat ay panahon na para umpisahan na natin ang paggamit ng nuclear power system o yung tinatawag na nuclear power plant. Boto ako dyan dahil clean energy yan. Siyempre, sa opinion ng iba, medyo delikado yan, lalo na't kung hindi eksperto ang mga nasiwa. Pero tingin ko, hindi magiging problema sa atin yan dahil gagabayan naman tayo ng mga bansa na kaalyado natin na gumagamit ng nuclear energy. Hindi ho ba? So, pabor ako dyan. Doon, medyo pabor ako sa sinabi niya. Matagal ko nang isinusuportahan yan. Dangan nga lamang po, syempre, hindi pa rin maalis sa isip
ng ilan ang pangamba na baka magkaroon ng leak ang mga ganyang uri ng planta. At syempre, delikado rin po yan. So, kailangan pagka inumpisahan yan, kailangan pulidong-pulido. Talagang ang mga ngasiwa niyan ay talagang ekspertong-eksperto. So, iyon ang isa, namumukod tangi na nagustuhan ko sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero karamihan, talagang puro na lang, puro pangako. Garantisado ho yun, puro pangako. Wala akong nadinig na accomplishment na ini-report sa atin si Pangulong Bongbong Marcos. Magmula doon sa flood control hanggang dito sa system loss, sa mga Meralco bills natin, ay puro pangako lamang. Dahil yung mga bagay na yun, talagang mangangailangan ng panahon, mangangailangan ng oras, at effort, bagay na kakapraso na lamang ang meron ang ating mga kongresista at senado. Dahil alam naman po natin na pagkatapos ng 2026 ay 2027 na. At syempre, abala na ang ating mga politiko na ayusin ang kanilang makinarya para sa pagtakbo nila sa 2028. So, maraming politiko na ang abala pagdating ng 2027. Itong mga binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA ay nakalalamang na hindi na rin maasikaso. So matotal po yabang na lang. Hanggang doon lang yun. At ang nakakalungkot pa nito, may mga ilang mga malalaking news outlet sa mainstream media ang parang nakikiayon pa dito sa katangahan na to. Hindi ho ba? Parang nakakasangkapan pa sila o tumutulong pa sila dito sa ginagawa ng ating gobyerno. Kasi nanood din ako nung kanilang mga komento at wala pa naman ako sa kasalukuyan na nakikita na parang sumita na nung nakaraang SONA, nangako si Pangulong Bongbong Marcos na maraming makukulong, pero kukunti pa lang. Babawiin yung mga kinulimbat ng mga nakinabang sa flood control project. Pakiramdam ko pagdating dun sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na 25 billion pesos na raw yung nalikom, pero parang wala pa ho doon. Parang kakaunti pa lang yung nalilikom at may mga na-freeze daw na account pero hindi naman nakasuhan. So maa-unfreeze yun. So hindi rin mababawi yun. Kaya parang nagpapatuloy lang ang ipanluloko ng ating gobyerno sa ating mga kababayan. Sana hindi ganun. Pero yun ang nakita ko kanina, imbis na siya ay mag-ulat ng kanyang mga accomplishments, kung meron man siya nabanggit doon, hindi napansin. Mas nangibabaw yung mga panibagong pangako na naman. Nakakalungkot. At sa tingin ko, pagdating ng susunod na SONA sa 2027 ay kapareho lamang. O kung hindi man, mas malalapang pagsisinungaling ang gagawin ng ating Pangulo. So, dito ko na muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.